Philippine Topics News One Click。22日の月曜日ですけれども、マニラはこのニュースで持ちきりでした。マニラの中央郵便局が全焼しました。フィリピンの重要文化財が焼失しました。昨年の12月にですね、実はこのニュースキャッチアップで、このラモス元大統領がですね、亡くなられた後に出たですね、記念切手のこの取材でですね、こちらを番組として訪れているんですね。で、その時にその記念切手をデザインされたアーティストの方にインタビューをさせていただいたので、今回はこの事件が起こってですね、火事が起こった後に、すぐに、まず、お見舞いとしてですね、連絡をさせていただいたんですけれども、今回ですね、そのインタビューに答えていただいたお二人が、この場所に来てくださってですね、今のお気持ちなどを伺うことができました。で、実はこの建物ですね、非常に荘厳な建物で、歴史的遺産重要文化財ということなんですけど、1930年築ということでですね、その歴史も古く、第二次大戦中にですね、一度この空襲によってですね、やはり現在のような状態で、焼けてしまってですね、その外観だけが残ったところから再建されたという、歴史を持っています。これはですね、イントラムロス地区というところにあるんですけども、2018年にはですね、この国の重要文化財に指定されてですね、フィリピンの歴史的遺産として、このマニラの人々にですね、中央郵便局ということで、愛される建物でもあると同時にですね、観光ルートにも入って、このイントラムロスの観光をする方々にですね、見ていただくようなこのツアーが行われるような場所にもなっていたんですね。で、本日はですね、大変残念なことに焼失してしまったんですけれども、そのあたり現場の模様とですね、それから昨年出ていただいたお二方にインタビューをジョイさんにレポートをしていただきます。Magandang hapon po, ako po si Joy ng News Catch Up. Andito po tayo ngayon sa Manila Central Post Office, isa sa mga historical landmark dito sa Pilipinas na nabalitaan pong nasunog nitong Lunes ng umaga. Nandito rin po kami noong November 2022 na kung saan po ay tinalakay po namin dito ang commemorative stamp ni former President Fidel V. Ramos. At makikita po natin dito sa aking likuran na ang sanhi po ng pagkasunog ng Manila Central Post Office. So, magandang hapon po, dito po tayo ngayon sa Manila Central Post Office. At kasama po natin ngayon si Miss Eunice and Miss Raranggol para po sa isang interview tungkol po dito. Ma'am, regarding po sa building po, the exterior building nyo po is gawa po sa bato. And paano naman po yung sa loob, ma'am, kung nasama po siya sa... Yung inside actually talagang tupok siya. Opo. Kasi it's made mostly of yung kahoy na mga old wood siya. So the structure itself is still okay. I mean, standing siya, but inside talagang natupok siya. Ma'am, na-interview ko po kayo last year regarding po sa commemorative stamps po ni Fidel V. Ramos. Nakasama rin po ba ito sa sunog, ma'am? Most likely not. Pero siguro yung iba, sa ibang branches or site ng post office, baka mayroong mga natira doon. So, majority ng number ng stamps is talaga nasunog na siya. And then, maybe sa ibang post office na disperse yung stamps but not complete set nung issuance sa buong town. So, regarding po sa workplace niyo, ma'am, paano po kaya yung nangyari since nasunog nga po itong Manila Central Post Office? Naka-deploy kami in different sites ng post office or branches ng post office. Pero kaming mga artist, work from home kami at the moment. Not unless siguro meron na kasi nag-request na kami ng mga gamit namin. Yung parang mga pinaka-major gamit namin sa office. So, regarding po sa sunog, ma'am, paano niyo po ito nalaman po? Papasok pa lang ako noon actually dito sa office din noon. Sinabi lang siya nung nephew ko, and then I saw it in Facebook na nasusunog. Pero sila Eunice malapit kasi dito so they saw it actually yung habang nasusunog pa siya nung morning. Nung una, I thought talaga, I just saw it before ako umalis din. Then tinignan ko yung notifications sa phone ko. Nagtaka ako, bakit pumalo ng 100 plus, ganyan. Pagtingin ko, nasusunog na pala yung office. At akala ko, parang yung special effects. Yun yung akala ko special effects. Pero literal na talaga na nasusunog na. So narinig po namin sa City of Manila na magkakaroon po ng reconstruction dito, ma'am? Hindi pa namin sure din. Wala pa naman sa aming parang sinasabi. Parang dami rin kasing lumalabas sa news, pero actually yung kami mismo wala pa kami alam. So ma'am, ilang taon na po kayong nagtatrabaho dito, ma'am?
Ako ano lang, mga 1 year and 4 months pa lang. But Eunice is our senior. Again, 6 years. 6 years? Yes. 7 niya ata siya. Almost 7. So, ano pong pakiramdam, ma'am, since yun, ito nga po, biglang nangyari? Ano pong feel nyo doon? Ako naiyak ako actually nung nakita ko siya kasi parang ever since nung maliit ako, tuwang-tuwa na ako with National Museum, with this one, kasi napaka-majestic no ano niya. And then, when I learned na dito ako magtatrabaho, parang, wow, not everybody can work dito sa classic, parang historical structure or building. So, kahit medyo short pa lang yung ano ko, well, actually, medyo matagal na rin kasi more than 1 year na rin. Pero, nakakalungkot kasi actually, para sa akin, kahit luma siya, maganda. Tsaka, yun nga, it's full of historical events, tsaka memories. Ngayon po ay nakausap na po natin si Miss Raranggol at Miss Eunice tungkol po dito sa pagkasunog po ng Manila Central Post Office. At base po sa kanila, talaga naman pong nalulungkot sila sa pangyayaring ito dahil sa biglaang pagkawala ng isa sa mga historical heritage ng Pilipinas. Ako po si Joy Alarcon, nagbabalita News Catch Up. はい、レポートありがとうございました。実際にね、昨年もレポートしてもらったわけですけども、現場に来られてどうですか？ So yun nga po sir, nandito po tayo ngayon sa Manila Central Post Office na kung saan po nabalitaan po natin na nasunog nitong Lunes lang. Talagang naman pong nakakalungkot at nakakabigla ang pagkawala nito dahil sa matagal na po itong nakatayo at sa isang sunog lang po ay mawawala lang din ang lahat. Pero sana naman po ay maayos din naman to sa takdang panahon. はい、ありがとうございました。じゃあ気をつけて、帰ってきてください。 Philippine Topics. Philippine Topics. News one click.